Nung ako'y, ano ba, young people pa, no? Isa sa mga ginamit ng Panginoon sa buhay ko para ma-challenge na magpatuloy sa Panginoon, maglingkod sa Diyos bilang isang teenager. Siguro narinig ko, Pastor Jojo, 1994, that's the first time. It was a camp sa High Acres, no? Kung nakapunta na kayo doon. Bukod doon, na-invite namin siya minsan sa aming church sa Promised Land to be our speaker sa mga revival meetings, ganyan, at sa iba pang mga okasyon. At actually, Pastor Jojo Guevara was our church anniversary speaker last February. At kinagagalak kong pakilala siya sa inyo. Siya po ang pastor ng Messiah Baptist Church, yan po sa May Baysa. At sa biyaya ng Diyos, siya po'y nakakilala sa Panginoon April 17. Kailan lang yung April 17? Yesterday, di ba? But 1983, baka akala niya naman 2025. 1983. Kanya pong wife, si Ma'am Leia. At meron po silang 3 mga anak. I believe na-meet niyo sila. No? At siya po'y, by God's grace, tinawag din ng Panginoon, 1983. So it's been 42 years pagdilingkod sa Panginoon. Ang kanya pong title ng kanyang message, or not title but the topic, ay Keeping Focus in God by Evangelism and Discipleship. Napakahalaga po nito. Meron ako narinig minsan ng mga young adults, sabi nila, buti na lang, nung bata pa kami, binigay namin ang buong time namin sa Panginoon, pag-share ng gospel. Kaya ngayon, medyo na kami. Parang exempted na kami sa mga ganyan ngayon. Ganun ba yun? Pagka nagkatrabaho, exempted ka na mag-share ng gospel. Exempted ka na mag-disciple. But I'm sure na marinig natin ang God's Word sa ating pong speaker ngayong gabi. Tawagin po natin si Pastor Jojo Guevara para i-deliver sa atin ang God's Word. Siya po actually may karamdaman at papasalamat tayo sa Panginoon kahit sa kanyang karamdaman ay gusto niya talagang maging blessing sa inyo at sa atin. So bibigay natin ang pagkakataon para po kay Pastor Jojo to preach the Word of God. Huwag niyong harangan. Biro lang. Pastor! Magandang gabi po sa atin. Salamat po sa Panginoon sa pribileyo. Supposed to be, hindi po ako makakarating, pero alam po kung gaano kahirap, kapagod ang maging direktor. Supposed to be si Pastor Abel ang kapalit ko, no? Pero sabi ko, nakapag-commit ka ako sa pastor, kaya sabi ko, sige po. So, may maintenance pa akong dala. Ayoko pong sumunod kay yung kaibigan natin sa Plumb-Liners, no? After camps, every weeks. So, anyway, sa Panginoon pa rin yan. Malaga, thank you sa kanyang pag-iingat. At 3 kanta, nabawasan na yung preaching time ko, no? Ayan, okay. Sige po, start po tayo. Open your Bible, Matthew 28, verse 18 to 19. Kanina muntik nang mabago ang aking doktrina dahil po doon sa napakaganda. Sabi ko, Pastor Abel, alin bang pisa para sa inyong pinakamalakas? Siyempre malakas yung kabila. Kaya lang, mali. Matthew 28 verse 18 to 19. Shall we read? 28:18, pwede kayong sumabay sa akin. And Jesus came, spake unto them, saying, All power is given unto me, in heaven and in earth. Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Shall we pray? Our Father, we thank you for this time that we have to open your word together to consider this very important passage in Scripture. And Lord, we just ask that your Holy Spirit would be our teacher and guide now. In Jesus' name, amen. So alam niyo po, para yung oras magamit ko, yung introduction ko, yung first point ko na rin.
yung setting and giving the Great Commission. Yung pong setting, saan po ginanap ito? Saan po sinabi? Nasaan sila dito? Ano yung setting? Ito po ay kasalukuyan after Jesus' crucifixion at after His death and His resurrection are completed na. Nakita-kita sila doon. So, Jesus now in His glorified body, no longer in His limited moral and earthly body. Kaharap niya mga 11 disciples, sabi niya, dinidesignate niya para pumunta sa Galilee sa isang punto kung saan inappoint niya sila. Sa verse 16, ang sabi po sa verse 16, then the 11 disciples went away into Galilee, sumunod, into a mountain where Jesus had appointed them. Somehow, ito pong 11 disciple ay alam nila ang specific mountain kung saan sila dinidesignate, pero tayo po ngayon, wala tayong idea kung anong bundok ito. So, sila'y nagresponde, sila'y tumugon, sila'y sumagot, sila'y tumalima sa sinabi ng ating Panginoon. It would take 7 days para maabot nila sa kanilang paglalakbay from Jerusalem to Galilee. 7 araw, masunod lang ang Panginoon. Kaya po, sa mga nakikinig ngayon, wala tayong alibay kung gusto may paraan. Sabi nga, kung ayaw, may dahilan kung gusto may paraan. Sumama po tayo sa visitation, sa winning. No? At kahit sa school, pwede tayo. Masunod lang natin ang Panginoon. Diba? Hindi lang sa cup, pinapalalanan tayo. Pag uwi natin, gawin natin itong Great Commission na ito. So, actually nakita na ng mga disciple itong pagkabuhay ni Kristo. On the evening of the resurrection day, ayon sa libro ni Lucas 24 verse 33 to 36 at saka John 20 verse 19 kung nyo matatandaan. But later, nagpakita siya sa Galilee para kanyang i-impart, ibahagi ang Great Commission. Sa Matthew 28 verse 16 to 17 binanggit. Kaya nga, itong si Mateo na writer, sabi po sa atin, sa verse 17, meron pa rin mga nagdadoubt. Tingnan natin sa verse 17, ang sabi, and when they saw Him, they worship Him, but some doubted. Nag-aalinlangan sila, ikaw ba to? Alam niyo po, kung walang pagkabuhay, walang gospel. Kung walang pagkabuhay, walang salvation. Kung walang pagkabuhay, walang misyon. Kung walang pagkabuhay, walang evangelism. Kung walang pagkabuhay ni Kristo, walang rapture. Ganun kahalaga. At kung walang pagkabuhay, bakit pa tayo narito? Muwi na tayo, walang kabuluhan ang ating camp. Napakahalaga ng message of His resurrection. So dahil doon, pinakita ni Mateo na dumarating ang Panginoon, lumapit siya, kinausap niya ang mga alagad sa verse 18. Ito yung huling kataga, lumabas sa bibig ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Na ibig sabihin, katatandaan natin, ilalagay natin sa isip natin, huwag natin kalilimutan, gawin natin sa buhay natin. Ito ang huling wika ng ating Panginoon. Sa verse 18. Alam niyo po, kung maintindihan lang ng bawat isa sa atin, bakit siya tumanggap? O tumanggap ka na ba? Oo, saan ka pupunta? Sa langit. Pinaglalaro ka ba? Ano ba? Napaka-importante maintindihan mo gaano ka kamahal ng Panginoon? Bakit siya nagsakripisyo sa krus? Bakit niya binigay buhay? Bakit dumanak ang dugo? Bakit kaligtas? Dapat naintindihan mo yan. Minsan binabalot, tumanggap na ako, tapos. Ganun lang po ba? Kung hindi siya tumanggap, sinabi ko nga sa iyo, baliwala ang camp natin ito. Baliwalang pananampalataya, baliwalang preaching ng mga pastor. So pangalawa, hindi lang yung setting nakita natin, kundi yung mga lumabas na kataga sa bibig ng Panginoon. Yung statement of the Lord in giving the Great Commission. Dalawang bagay ang nakita natin dito. Ang una, ang mga statement na lumabas sa Kanya, iba sa dati niyang sinabi. Sa previous niyang sinabi sa mga alagad. Pangalawa, ay sinasabi niyang mayroon daw, nasa kanya daw ang tagay daw niyang lahat na kapangyarihan. So, statement is different from the previous. Kitang-kita sa verse 19. Tingnan niyo po. Ang sabi sa verse 19, go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
nais iparating ng Panginoon, you want to say something na naiiba. Naiiba sa mga dati niyang sinabi sa alagad. Naiiba kasi hindi ito ang kinamulatan, kinasanayan ng mga Hudyo. Kung inyong matandaan, dito sa Matthew chapter 10, verse 5, sabi ni Jesus, these 12 Jesus sent forth and commanded them saying, go not. Ano sabi? Go not. Yan ang original. Bago siya nabuhay na maguli. Huwag kayo anyang pumasok sa mga daan ng hintil at sa mga syudad ng Samaritana. Iyon po. Kaya naiiba sa previous statement niya. Nagulat siguro sinasabi mo, go na. Ngayon nabuhay ka na, go. So after his resurrection, Jesus called him again. Sabi niya, go. Kasama na tayo sa aabutin. Kaya ako kaya tayo ngayon nandito. Go sa lahat ng bansa na. Okay? So, therefore, ang pinakamahalagang pangyayari at nangyayari sa panahon ngayon na ginagawa ng Panginoong Diyos ay ang pagliligtas ng Hudyo at Hintil sa isang katawan. Mystery, isa na lang tayo in one body, Christ. Ito ang pinakamahalagang nangyayari sa balat ng lupa. Na dapat tayo mag-join para ang ating mga mahal sa buhay ay maging part ng body of Christ. Wala na pong mas mahalaga pa rito. And God is working even in this very moment. Si Jesus lang po ang nag-iisang nag-resurrect. At walang sino mang founder ng reliyon na buhay na maguli. Kaya naiiba. Ngayon, statement declared not only from the previous but also he has all the authority ayon sa kanya. Sa verse 18, sabi niya, and Jesus came and speak unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. So nagsimula siya ng mga importanteng salita na gusto niya na makinig mabuti ang mga alagad niya. Pay close attention. Ano kaya yun? Sapagkat sabi niya, meron ako ng lahat ng kapangyarihan. Lahat tayo walang karapatan sumuway. Bakit tayo? Sapagkat tayo susunod dapat sa tayong makasalanan, hinuga sa putik ng kasalanan. Wala tayong karapatan sumuway. Pangalawa, hindi lang he had all the authority. Next thing is, he was going to send them in the context into pagan Gentiles at to the outermost part of the earth. Hindi biro, nasuguin kayo sa ibang kalahi ng mga idolatros. So ito mga disipulo, kaya mga kapatid, kung application pag-usapan, wala tayong dahilan. Sabi niya, he had all the authority, so we don't have any reason to fear, to be ashamed sa eskwelahan, sa trabaho, to be belittled, naliitin mo ang sarili mo, kahit bagong ligtas ka. You are not alone. God can do something. Amen. Sabi niya, all power. What do you mean by that? All power means God, Jesus is God. Saan ka nakakitang taong nasa kanya lahat ng kapangyarihan? See? Kaya yung mga kapatid na kumakalat dyan sa lansangan na tao daw si Kristo, at pagkatapos, maliit na Diyos daw si Kristo, junior God, at kapatid daw ni Lucifer si Kristo, at sa mga iba namang reliyon, guro lang, great teacher si Kristo, at sa amalang ang Diyos, mali! Sabi niya, all power is given unto me. Diyos siya. All power means, pagpapasakop sa sovereign niya ng Diyos. So, ito'y obligation ng Kristiyano, hindi option ng Kristiyano, ang Great Commission. All power means, including all the universe. Pastor, anong nagpunsod sa kay Kristo na sabihin niya na taglay niya? Nakakaibang salita, taglay daw niyang lahat ng kapangyarihan. Well, suportahan natin sa Matthew 11 verse 27, sabi niya, all things are declared unto me of my Father. Sinabi sa akin ng Ama lahat ng bagay. John 3:35, mahal ng Ama ang anak at lahat ng bagay inilagay sa kanyang kamay. All things, that's the words. Sa John 5:22, ipinagkatiwala ng Ama ang judgment, ang lahat ng judgment sa anak. Okay, so pangatlo,
not only the settings and the statement, kundi the sole command of the Great Commission, according to our passage. Verse 19, Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Okay? Ngayon, pag-usapan natin what is not and what is. Ano yung utos dito at hindi utos dito sa passage na ito? Marami pong taong nag-iisip at tinitingnan ang main command is to go, humayo. Pero hindi po yan. Wala yan sa imperative. Aorist imperative. Kung titingnan natin grammatically sense, ang main command is not to go. Sa Greek, is an aorist participle, ang go, and not an imperative. Not baptizing, not an imperative, not teaching, not an imperative. Although ang going, baptizing, and teaching ay hindi imperative, grammatically speaking, but they all come with the force, may dating siya, of an imperative, na sila lahat ay connected sa iisang main thrust of the main command that is speaking to the only command in this passage, in the book of Matthew, that is to make disciples. Huwag tayo magkaroon ng maling idea na ang going, baptizing, teaching, hindi importante. Hindi po. Madalas, yung iba, nilalagay talaga yung diin doon sa going kaysa making disciples. Some teacher makes too much of the grammar and it's important, okay naman yun, but sometimes it can be misleading. So kung what is not, what is naman? Si Luke, in-emphasize sa kanyang book of the Gospel, ang death and resurrection of the Lord Jesus Christ na hindi kailanman nabanggit sa Matthew and Mark. Sa Luke, binanggit ang repentance. Hindi rin binanggit sa version ng Great Commission sa Matthew and Mark. Although si John gumamit ng salitang remit, pero in context is not about preaching the gospel. So itong si Mark, go. Si Matthew, go. Si Mark, preach the gospel. That's the command. Si Matthew, teach all nations. So nagkakaiba silang version. Okay? Pero kung gagamitin mo si Mark lang, preach the gospel, walang discipling, hindi kompleto. Kung gagamitin mo si Matthew, isa lang, teach all nation, walang preaching the gospel, na sinasabi ni Mark, na utos sa Mark, hindi kompleto. So itong dalawang writer na ito ay accurate ang narinig nila at tama, correct ang kanilang sinulat sa kanya-kanyang gospel book at mga kapatid, dapat pareho natin sinusunod. We need to preach the gospel, evangelism, and also to teach all nations. That is discipleship. Kompleto, kasi yung liwanag ng kristal, ang Great Commission. Okay? Ngayon, ilang taong ka na sa kolehiyo? Ilang taong ka na sa kolehiyo? May nasiran ka na ba? Graduating ka na ba? Ilang taon ka na sa work mo, sa trabaho mo? Nag-i-evangelize ka ba? Nagdi-disciple ka ba? Kung hindi, mga campers, masasabi mo ba na ikaw ay obedient sa Diyos? Ikaw ang makakasagot niyan. So yung pinaka-idea dito sa ating passage sa Matthew, para sinasabi ng Panginoon, ngayon kayo ay naghumayo na, mag-teach all nation na kayo. Hindi pwedeng ikot ka lang ng ikot, tusok-tusok ng barbecue during visitation. Kumahayo ka lang yun. Puro ihaw-ihaw lang yung tinutusok. So number 4, several categories of a disciple. May iba-ibang kategorya ang pagiging disipulo. Una, yung siyam category. Marami pong nakakabasa ng salitang disciple sa New Testament at ipinapalagay nila na ito ay synonym ng believer. Pero hindi po, hindi yan synonym. Ang term na disciple means student, means learner. Not all student were a good student. Katulad ni Judas. Siya'y disipulo, pero hindi siya believer. Si Judas ay tinuruan at natuto ng maraming bagay sa harap ng Panginoon. Pero si Judas, kanyang binitray, pinagkanalo ang Panginoon. Alam niyo po si Judas, nagbibisitation, tamang mensahe, naglo-Lord Supper,
Nangangaral. Baka marami sa ating campers pag-uwi, nagagawa din yan. Nakikinig, may natutunan, nag-visitation, nag-Lord Supper. Pero i-check yung sarili nyo, baka hindi tayo ligtas. Baka tayo ay napapabilang sa siyang disciple category. So tinuruan ng Panginoon ng mga disipulo, maging ang Panginoon tuwing naglalakbay siya, marami nakasunod sa Kanya, marami mga disciples sa gilid ng burol, mga nakaupo lang. Hindi ibig sabihin, bakit siya nakaupo, bakit nandoon? Kasi pakakainin ng Panginoon. Di ba? At sinimula ng Panginoon ang kanyang mga sinabi, medyo may kahirapan, mabigat yung sinasabi niya, kaya hindi nila maintindihan. John chapter 6, verse 53 to 55, ang sabi, medyo mataling na haga, sabi ng Panginoon, except ye eat of the flesh of the Son of Man, and drink His blood, ye have no life in you. Who's eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. Pasensya na, Pastor. Medyo nanginginig ako. Ganyan talaga po. Yung word, medyo, itong kanan, okay. Itong kaliwa lang. Okay. So, maraming estudyante, medyo yung nerves ko may diferensya. So, maraming estudyante, yung makikita natin, medyo na mahirap yung kataga. At marami sa nakikinig dito, kaya nandoon lang kasi may maling motibo for not, they don't have the right reason. Verse 26, the same chapter 6, sabi niya, Jesus answered them and said, verily, verily, I say to you, ye seek me not because she saw the miracles, tingnan mo, but because she did eat of the loaves and were filled. May motibo lang pala. Kumbaga, inanyayaan si Kristi, tinanggap si Kristi, hindi tinanggap si Kristo. Maraming ganyan, mga young people, mga church. Di ba? Mga ano natin. Just over. So sa mga tuwid, itong kausap ng Panginoon ay nakikinig sa Panginoon, habang nagtuturo ang Panginoon dahil sa kanilang mapapakinabangan. Ano yun? Libreng tinapay. At mapagaling sa kanilang sakit. At saka, kilala ng Panginoon kung sino yung di totoo. Jesus know exactly what they were up to. Alam nila yung motibo. At kilala ng Panginoon kung sino dito ang totoong ligtas at hindi. Huwag mo niyang patagalin. Bago kayo umuwi ng camp, settle nyo na. Kausapin yung counselors, kausapin yung mga pastors. Settle nyo. Bago kayo umuwi ang kaligtasan. So, hindi sila nakikinig sa Panginoon sa tunay na kahulugan ng miracles. May mensaheng pinarating ang Panginoon. Bakit siya nagbibigay ng mga himala? They were not interested in having the souls cured from sin. At sa application niyan sa atin, marami sa atin pumupunta kapag camp lang, pumupunta pag sports fest lang, pumupunta pag anniversary lang. Ligtas ka ba? Sa bandang huli, iniwan si Kristo. Dito mga tao ito, iniwan. They wanted nothing more than to do with the Lord Jesus. Verse 66. John 6:66. John chapter 6, verse 66. Ano sabi? From the time many of his disciples went back, umalis na, and walked no more with him. Hindi na nakita. Hindi na nakita. Bagamat maraming natutunan, maraming narinig, at sila yung mga disciples, pero hindi sila mga tunay na born again. They walked away. Ayaw nila na mga ino-offer ni Jesu Cristo ang eternal life. Kaya siguro marami rin sa church baptized pero hindi saved, kaya hindi lumalago. Pangalawa, yung saved category. Saved category, John chapter 8 verse 31 in our Bible. Sino naman to? Sabi ni Jesus sa mga Hudyo na nanampalataya sa Kanya, if ye continue in my words, then are ye my disciples indeed. Alam niyo po, kung kayo nagdi-disciple, gusto niyo ang mga dinidisciple, tinuturuan niyo, hindi na magpatuloy na mag-aral, kundi mabinipisyohan ang mga bagay na kanilang natutunan at gamitin sa kanilang buhay. Ang salitang if ay conditional clause. Nang ibig sabihin, mga kapatid, kung sila'y magpapatuloy sa salita ng Diyos, ipapamuhay, magkakaroon kauhawan sa salita ng Diyos,
kahit hindi ka, baka totoo kang ligtas. Okay? At marami sa mga disipulo, mga nakaupo, sabi ko nga doon sa hills, sa gilid ng burol, mga nakaupo lang sila, nadadala ng Panginoon. Ang ibig sabihin, iba yung SSS. Saved, seated, satisfied. Upo, uwi, upo, uwi, upo, uwi. Basta ka yun. Yung mga ganyan sa church natin, no? Upo, uwi, upo, uwi. Naku po. Katulad doon sa mga nakikinig sa Panginoon. Panginoon ang nangaral, lagi dami nakaupo doon. John 8:31, then said Jesus to those Jews which believe on Him, if, condition of those, kung sakali, ye continue in my word, dapat ang tunay na Kristiyano nagpapatuloy kahit walang camp, lagi na sa church, ipinapamuhay, sinusunod ang bawat pinapangaral ng kanilang pastor. If you continue my word, then are ye my disciples. Look at the word, indeed. Ang word na indeed o adverb na indeed ay common word sa New Testament. Na ang ibig sabihin nito ay truth. Patunay na genuine Christian sila. Panglima, yung similarities of a student to a teacher. Ano mayroong pagkahawig o pareho. Sa ancient world, marami pong teachers na may mga disciples. Sa ancient Greek philosophers, meron silang mga disciples ng setting, katulad ng setting ng Panginoon sa Book of the Gospel. Ang great teachers, meron silang sariling estudyante at madalas kasama nila sa buhay at sumusunod sa kanila. Si John the Baptist, may sariling disciples. Mark chapter 2. Si Moses, may sariling disciple. John chapter 9. Si Yesu Cristo, ating Panginoon, di kaila sa atin, may mga disciples. So, sa similarities, pag-usapan natin, kasi may pattern dyan. Pattern in discipleship. Ang isang pattern ay maging katulad na nagtuturo sa iyo. To be like His teacher. Ano sabi ng Panginoon? Nagsalita ang Panginoon sa Matthew 10:25. Ano sabi? It is enough for that disciple that he be as his what? Master. Sabi ng Panginoon, sapat na yon sa mga tagasunod ng Diyos, sa mga alagad na maging katulad ng kanyang tagapagturo. Yan talaga ang whole purpose ng disciple. Kung nagdi-disciple ka, mag-ingat ka. Mentor ka eh. Yung mga contact mo, potential contact mo, tingnan mo, tinitingnan ka niyan. Matrabaho, magiging responsibilidad, maging discipler. Si Kristo nagsabi, maging katulad na nagtuturo ang kanyang tinuturuan. So may pattern, not only to be like His Master, kundi to be like Christ. Tingnan mo sa Luke chapter 60 verse 40. Sabi ulit, sa Luke chapter 60 verse 40, the disciple is not above his master. Everyone that is perfect shall be as his master. Binanggit dito sa Luke na yung mga disciple daw ay perfect. The word perfect dito ay word na ginagamit ng mga alagad pag inaayos nila ang kanilang mga nets. Lambat. Kasi ang lambat, pag inulog mo, tumatama yan sa mga matutulis na bato at napupunit. Kaya mending, pag-aayos ng mga napunit. Halimbawa. So yung word na perfect dito does not mean konektado ito kapag adult ka na, perfect ka na, narating mo na yan, or finish ka na, di ka na lalaki. Wala na dapat mo, hindi not. The word perfect, here in Greek, katartizo, is a word that means fitted, or fixed, or mended, or repaired, or restored, or like katulad ng na-dislocate na buto, ibabalik mo. So, ibig sabihin, ang goal ng Panginoon sa pagtuturo ng kanyang mga alagad ay maging fixed, may restore. So, ang goal po, to be like Christ. Kaya ang discipleship required lot of adjusting, lot of teaching, lot of repairing, lot of mending. Marami kang aayusin sa tinuturuan mo. Kaya ikaw mag-ayos ka. Discipleship. Hindi, turo ako, turo na, tinuruan ko na. No. Aayusin mo yung buhay nila para maging kalugod-lugod sa Panginoon, pati ikaw. So nakita natin yung pattern. Ano yung
yung purpose. Pag pinag-usapan natin discipleship ng Panginoon, ay yung layunin ng Panginoon, yung purpose sa discipleship. Ang ultimate goal ng Panginoon sa Kristo sa kanyang patuturo ng kanyang mga student is number one, is para maging genuine disciple sila. Para ma-save. Ang goal ng Panginoon ay yung mga unsaved Gentiles in the context, unsaved Gentile will hear the message, then continue to come back to listen more teaching. Yung mga Gentiles. Ang second goal niya is to continue, they would continue in the faith to mga Gentiles and become their master. Pagdago. So ang discipleship is much more than just pagdala ng, tumanggap na pastor, okay na, tumanggap na, iiwanan na. No, di ganyan. So dalawang sides ang discipleship, academic side and practical side. Tuturuan mong ipamuhay yung tinuturo mo sa kanilang natutunan. Si Pablo ay hindi pa disciple talaga. Siya mismo, umamin siya na hindi pa siya completely disciple ng ating Panginoong sa Kristo sapagkat sinabi niya sa book of Philippians chapter 3 verse 14, I press toward the more for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Bawat isa sa atin ay malayo pang mararating. At patuloy tayo ang goal natin, maabot natin ang Panginoon. Hanggang siya ay dumating. And number 6, sustaining process. Ang discipleship ay may proseso. Una, dalawa lang po, continual process. Bakit continual process, Pastor? Sapagkat kahit ikalat mo ang mga taong ligtas sa buong mundo, hindi mapufulfill ang Great Commission. Sapagkat mismo ang Panginoon, alam niya ng mga alagad na kinumission niya sa buong buhay nila. Hanggang ngayon, ang mga patay na sa mga apostol. Ang Great Commission hindi na fulfill. 2,000 years plus later. Hanggang ngayon, ginagawa natin. At ginagawa pa natin tema. Bakit continual process? Sapagkat ang Panginoon, nung sa context natin, nung sinugo niya ang mga apostles sa pagan territory, ito yung mga unsaved students. Tapos ang gitna. Magsisimula ka ng basic teaching about God going to redemption. Bakit continual process? Sapagkat ang Panginoon nasanay sa 10-week series, discipleship lesson. Ginagamit na yung 10-week series. Hindi po. Sasabihin ko, na-disciple ko na yan. May 10-week series. Nabibili sa Christian Bookstore, sa Bob Jones. Hindi po. Kung 10-week lesson na, tapos na. Hindi po. Ang discipleship is, all teaching is discipleship. Anytime na tayo magkakasama, nagbukas ng Biblia, mula Sunday school, morning worship, evening service, prayer meeting, Bible training class, Bible study, every time you open your Bible, part of discipleship. Sino dito may kilala ng isang nanay na nanganak ng sanggol, tapos iniwan, pinabayaan? Hindi po gano'n. Kaya tapos may panganak, committed ka na i-train siya sa pagdaki niya. Ganun po kaliwanag. So, ano pa yung isang proseso? Long term. Hindi lang magpatuloy, kundi mahabaan to. Bakit long term? Because learning should never end. Discipleship is a long process, it's a long-term subject, and takes the rest of our lives. Pansinin niyo po, mga campers, marami nang tumanggap sa inyong nasiraan, pero nasaan sila? Madaling mag-share ng salvation, pero mahirap pagpalago. Bakit long time process, Pastor? Sapagkat ng unang century, first century, itong mga disciple na kausap ng Panginoon, they go unto all nation, kulang sila ng mekanismo at teknolohiya. Walang eroplano ng panahon, walang train, walang cars, hindi walang phones. Pero sa ating panahon, may visitation, may distribution of trucks, pero hindi natin ginagawa sa eskwelahan at sa ating mga trabaho. Bakit long time process? Sapagkat ang pagan territories ay walang Bible background. Hindi katulad ng mga Jewish people, at least may Bible background sila sa sinagoga. Kaya hindi ho madali para sa mga apostol na sinusugo niya na pumunta sa pagan territories at mag-quote lang ng John 3:16 o Romans Road. At isang halimbawa niya, si Pablo.
Nung siya'y pumunta sa Greece, kakunti lang ang respond, ang talima ang nagtumalima. Anong klaseng turo ang ginamit ni Pablo? Elementary, basic. Hindi siya yung tipong umupo, nagbukas ng Bible sa mga Greek. Hindi po. Nagsimula si Pablo at basic lesson, sino ang lumika, sino tayo sa harapan ng lumika, anong accountability tayo meron sa lumika. Bakit di natin i-try ng long time period process? Katulad sa isang tribo, di ko ito sinasabing gawin ng mga pastor, pero sa Youth Tribe Mission, ang ginagawa nila, the first page ng Book of the Bible, Book of Genesis, doon sila nagsisimula sa kanilang pagtuturo. Halimbawa yung creation, paano nilikha ng Diyos, nagkasalang tao, tapos panahon ni Noah, galit na Diyos sa kasalanan ng tao, magpadala ng baha. Then yung Old Testament offering sacrifices, animal sacrifices, kung paano violate ang kasalanan ng tao, so forth and so forth. Buong Genesis, buong Bible, ay kabisado na ng mga tinuruan nila ng Gentiles at may background na sila, kaya nung tinuruan nila tungkol sa Panginoon sa Kristo, ay madali na. When they came to know Jesus and baptized, they would continue to be taught the things of Christ from the Bible. So sinasabi natin to para magising ang ating mga mata na tayo mga hindi kumikilos, ang daming oras na hindi natin ginagamit sa discipleship. And number 7, scattered practice. Pagkalat-kalat in making disciples. Una, yung witnesses of Christ, pagiging saksi. Ang iglesia nagsimula sa Jerusalem. Pero sa Jerusalem, hindi po sila humayo. Hindi po sila nagkalat. Oo. Kaya ating maalala ang kabilin-bilinan ng Panginoon sa Acts 1:8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses. That is our subpoint. Both in Jerusalem and all Judea and Samaria and uttermost part of the earth. Kaya nga, pinakikita, kung hindi ang Diyos nagpadala ng great persecution, kung hindi pumayag ang Panginoon, kung hindi niya hinayaan, kung hindi niya pinaranas, hindi sila nagkalat, hindi sila, alam sa kanilang buhay. Kaya sa Acts 8:4, therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. They were preaching the word, pero hindi sa isang lugar. Hindi sa isang lugar. Hindi sa Nabok, hindi lang dyan sa Malabon, hindi lang sa Baisa, hindi lang sa Mindanao, hindi lang sa Asia, pati sa Vietnam. Sa ibang lugar, mga kapatid. So simunod sila. Doon nagsimula ang misyon. Kaya doon nung early days sa church, they were making disciple in Judea and Samaria to the uttermost of the earth. Discipling all nation. Ang nagkakalat sila. Hindi po yung mga nakikita natin nagdadala ng mga payong. May mga purpuryo at may mga libreng babasahin na kumakatok. Hindi po yun. Hindi po yung mga nakanektay, may ningtag dyan. Hindi po yung sinasabi sa Bible na scattered. Dapat tayo yon. Later on, dahil sa pagkakalat nila, the uttermost part of the earth, siyempre, di kaila na nakarating sa Antioch. At doon sa Antioch, may mga teachers doon. Sa verse 1, sabi, now in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers, Barnabas, Simeon, was called Niger, Lysias of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tartar and Saul. So may mga faithful teachers doon, nagagamit. At ang banal na Espiritu na nawagan, kinausap sila, sabi niya, ibukod mo sa akin itong dalawang lalaking ito, dadalhin ko sila kung saan ko sila tinawag. So yung iglesia, kaya sa verse 2, sabi doon, and they ministered to the Lord and fasted, and the Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. Fasting sila, pinatong nila kamay, pinag-pray nila, at sinugo ng Panginoon sila. Kaya sa verse 3, and when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Mga kapatid, anong purpose ng Kristiyano? Anong purpose ng Kristiyano? Bakit ka naging Kristiyano? Pastor, mag-pray, oh! Pastor, magbasa ng Bible, oh! Pastor, pumunta sa church, oh! Pastor, mag-umawit sa choir, oh!
para mag-choir, para mag-pray, para magbasa ng Bible, para pumunta sa church. The Son of Man come to seek and to save that which was lost. Bakit ka naligtas? Pastor, di ba? Whatever we do all to the glory of God. Whether you eat or drink, o ay, kaya ka niligtas para kumain ng kumain. Kaya ka niligtas para uminom ng uminom. Hanggang tumanda ka, pray ka ng pray. Hanggang tumanda ka, church ka ng church. Hanggang tumanda ka, kanta ka ng kanta sa choir. Bakit ka niligtas ng Diyos? Para ibigay mo ang buhay mo. To tell all people about the Lord Jesus Christ. The disciples or nations. Ngayon, dahil nakita natin witnesses sa uttermost part of the earth, di na natin worldwide evangelism. Ma-overview natin yung ginawa ni Paul sa kanya, Barnabas, sa kanyang missionary journey na organized ng local church. Pumalaot sila sa Cyprus. Pinangaral nila and made disciple. Nakarating sila sa Perga, sa Antioch, sa Pisidia. At they made also disciple. Umakyat sila sa Bithynia. Pinangunahan sila ng Panginoon. Humantong sila sa Troas. Tapos sa Philippi. Pinangunahan pa rin sila ng Panginoon hanggang sila'y bumaba sa Athens at sa Corinth. Humahayo sila wherever they went. Ang trabaho nila is to make disciples. They were obeying the Great Commission. They were sowing seed, and the seeds grow, and the church planted. Local church were planted. Mga kapatid, take every opportunities that God put in your way kapag nasa school kayo. May pagkakataon, kaklase nyo. Ilang kaklase, ilang ligtas kayo sa classmate nyo. Sa trabaho nyo, opportunities yan. Pagkabas natin sa camp na ito, huwag tayong labas, pasok lang. Gawin natin! Amen! At panghuli, tingnan natin yung several parts of God's plan for fulfilling the Great Commission. Madali lang po. Letter A, local church. Kapisado niya na to, Ephesians 4:11-13, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Look at the word. For defying of the body of Christ, till we all come into unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Wala na pong gift ng apostol ngayon at propeta. Huwag natin pag-usapan. Mayroong evangelist, may missionary, sisimula sila ng preaching the gospel sa mga hindi paligtas at dinadali nila sa Panginoon. Ang binhi ay naitatanim, mga tao ay naliligtas, mga local church na itatayo, at yung evangelist ay makikipag-ugnayan sa local church. At yung pastor, makikita mo sa eksena, sila yung magpapatuloy ng fulfilling the Great Commission by continuing the disciples process. At ang sabi doon, bringing them to maturity. Teaching the disciple to be like the master. Kaya may appreciate nyo ang mga pastor natin dito. Hindi mo madali. Patuloy silang nangangaral, tinuturo sa atin. Appreciate your pastors. What is the goal of this life, long disciple process? Ayon sa context. Perfecting of the saints. Tapos 10-week lesson lang. Perfected na sila. Pangalawa, hindi lang local church. By the faithful men to the next generation, the next generation to the next generation. 2 Timothy chapter 2, verse 2. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. This is very great part of the Great Commission. Sinabi ni Pablo, sinasabi niya, si Timothy daw, sabi niya kay Timothy, dapat Timothy magturo ka din kung ano yung mga tinuro ko sa iyo sa mga faithful men, at yung mga faithful men ay magturo din sa iba katulad ng mga tinuro mo. So generation to generation, ano mo pag hininto natin yan, sino po magtuturo? Kaya sa kanteto, meron tayong temang ganyan para turuan tayo to the next generation. Darating, alam po, senior na po ako ngayon. Ay mo mga speaker natin, puro senior Sinadya ba to? Puro senior So, talang niyo po nawala na yung isa sa amin. Alam mo, darating araw, mawawala kami dito. Pero kailangan na ituro namin para kayo naman magpatuloy. Isa yung bahagi o
aspect ng Great Commission. And lastly, local church, then faithful men to the next generation. Lastly, Great Commission begin in a Christian home. Ito ang pinamasasabi kong pinaka-basic sa discipleship of nations. Discipleship starting in a home. 2 Timothy chapter 1 verse 5, Paul said, "When I call remembrance the unfeigned faith that is in thee," referring to Timothy, "which dwelt first in thy Lola, Lois, at yung nanay mo si Eunice, I am persuaded that in thee also." God earliest missionaries doing the discipling is mother and grandmothers in according to this passage. They start teaching little children, mga toddlers, tungkol sa bagay, tungkol sa Diyos, at kapag kaya na nila, old enough to go to Sunday school, mayroon silang Bible background dahil sa mother and lola. As a last verse po natin, ang sabi, "But continue thou," 2 Timothy 3:14, "But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of knowing of whom thou hast learned them. And that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus." Nire-remind ni Paul dito si Timothy, mula pa, Timothy, nung pagkabata mo, na mayroon daw advantage si Timothy sapagkat mayroon siyang inang Kristiyano na nakakilala sa Panginoon, na nagturo sa kanya, pati lola niya ng banal na kasulatan. Kaya si Timothy ay may background. Tapos nakita niyo si Timothy, sabi niya, well trained to Kahit ang tatay niya hindi ligtas well trained to ng kanyang nanay sa kalola. So gusto ni Pablo, si Timothy, makasama niya sa missionary journey. Dumating mo si Timothy. So naging mentor ni Timothy si Paul, naging disciple ni Paul si Timothy. Maganap din po tayo, mga kapatid. Making disciples starts in the home. Huwag na kayo magaling sa church. Discipleship starts in the home. Dalhin natin ang mensahe. So, it starts in the home, then it is carried on in the local church, and the local church is to send out missionaries unto the uttermost part of the earth, and they are to make disciples of all nations. Tanong, pag ako mag-pray, sa bawat isa sa atin, would you start your discipleship in your home? Would you start your discipleship in your home? Busy kayo lagi sa church. Ipag-pray nyo. Si nanay, kasama nyo sa langit. Si kuya, si tatay, si bunso, si ate. Start your discipleship in home. May your home becomes a Christian home. Starts discipleship. Bawat isa sa atin ay pwedeng maging involved sa carrying out the Great Commission. Listen carefully. The Great Commission is not going to be finished until the Lord's come. Papatuloy tayo. Kailan ang huling time na nakapag-share ka na? Kailan tayo? Nasubukan na bang mag-share di campus? Hindi pa. Sana ang camp na ito ay yanigin ka. Kausapin ka. Mga minamahal, ang utos na ito ng Panginoon ay nagsusumamo sa ating katanungan, nasaan ang iyong puso? Nasaan ang iyong puso? Sa lupa, sa langit. I-focus natin ang ating mga sarili sa evangelism, discipleship. Shall we pray? Let's pray. Father, we thank you for your word. We thank you, Father, for your desire to see all men saved, and to come to the knowledge, the deep, full knowledge of the truth. Father, we pray that you would help us to do our part and play our role in discipling men and bringing the gospel to others and helping believers to grow in the faith. Father, we pray that you would be magnified and that we would see your hand at work through our lives and through our ministries.
We pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat, Pastor.